Test mic. Hello. Hello. Test mic. At ang boses. Hello. Narinig ba? Taas ang paa. Narinig ba ako? Okay, so purihin ng ating Panginoong Amang Jesus, ang ating isang Ama sa langit, ang Amang Yeswa. Alam niyo kasi, Amang Jesus, Amang Diablo, nag-aaway sa mundo, dalawa lang. Espiritu ni Kristo at espiritu ng demonyo ang nag-aaway, ano? Dalawa lang yan. Dalawang hapagkainan. Kaninong saro kayo kakain? Kaninong saro kayo iinom? Sa saro ni Jesus? O sa saro ng mga demonyo? Yan, so tuloy na natin purihin ang nag-iisang Diyos sa ating Amang Yeswa, Amang Jesus. Sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, no? So ganun yun, ano? Yung dasal nyo dapat sa Lord's Prayer, Ama naming sumasalangit ka, sambahin pangalan mong Yeswa, o pangalan mong Jesus. Or Ama naming Jesus, sumasalangit ka, sambahin pangalan. John 14:14, ano mang hilingin niyo sa pangalan ko, gagawin ko, sabi niya. Wala yung tatay niyo doon, dahil siya rin ang Ama. Patutunayan natin sa inyo yan. Sabi rito sa prophecy ni Isaiah, Isaiah 54:13, no? Maliwanag dyan na sinasabi, at lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon, at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Ang magtuturo sa inyo mismo, yung Panginoon, yung one Lord ng Israel, no? Sa Luke 1:67-68, nang mapuspos ng Espiritu Santo si Zakaria, nung isisilang si Elijah, si Juan Bautista, nang hula siya at nagsabi na purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at pinubos ang kanyang bayan.
yung sanggol na si baby ama, si baby father na yan, no? Tumatawa iba ron, ba't daw baby ama eh? Pero hindi si Robin Padilla yun. Si baby father na yun eh. Sanggol pa lang yun, Diyos na yun ng Israel. Ano? Sa Lucas 2 makikita yung sinabi rin ni Simeon yun sa Lucas 2 na pwede na akong mamatay dahil nakita ko na yung pagliligtas ng Diyos. Sa Lucas 2:33 nagtataka si Maria at Joseph sa sinasabi ni Prophet Simeon doon sa sanggol. So nakatitig yung si Simeon doon sa sanggol habang sinasabi yun, ano? So purihin ang Panginoon ng Diyos ng Israel sapagkat kanyang dinalo tinubos ang kanyang bayan. So yung dumating yung Panginoon, yung Diyos na mismo ng Israel, no? Kailangan nyo pa bang maliwanag yan, no? Oh. Ang Israel ay may one Lord lang. At yan ang Diyos ng Israel, sabi. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw. So yung dumalaw at tumubos ng kanyang bayang Israel ay ang Panginoong Jesucristo na. No? Si Amang Jesus na yan, hindi Amang Diablo. Sabi doon sa John 6:45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang bawat nakarinig sa Ama, o, tingnan nyo ang bawat nakarinig sa Ama ay natuto, ay lumalapit sa akin, hindi sa Ama lalapit sa Kanya. Bakit sinabi dyan na ang bawat nakarinig sa Ama? Paano nyo maririnig yung Ama? Sinabi nga na kailan mo hindi nyo naririgan yung kanyang tinig o nakita ang kanyang anyo. Pinatutunayan lang ni Kristo na yung mga tinig na lumalabas sa bibig niya ay tinig na mismo nung Ama. Ano? At yun ay siya. Dahil yun ang nakasulat sa prophecy. Tuturuan kayo talaga ng Diyos ng Israel. Bababa yan. Dadalawin kayo. Kaya nga sabi niya, ang bawat nakarinig sa Ama, siya yun. Lumalapit sa akin. Ano sinabi niya dyan na natutoy, lumalapit sa Ama. Diba? Sa katuparan niya ng hula. Yung binasa natin kanina sa Isaiah 54:13, lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon. No? So nakahula yan na darating yung Diyos. At yan ang mismo ang magtuturo sa inyo. No? Kaya sabi diyan, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat kanyang dinalaw, tinubos ang kanyang bayan. Diyos na ng Israel, sabi diyan. Ang Espiritu Santo ni Kristo kay Sakaria. No? Wala na kayong maikakaila dyan. Diretsa nang sinabi yan na Diyos ng Israel yan dumating. At ang bawat nakarinig sa Ama ay natuto. Ipin nyo yun. Sa Old Testament, maraming sinasabi doon na sinabi ni Jehovah o ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Abraham, umalis ka sa Ur, pumunta ka ng Kanaan. Sinabi ng Diyos kay Moises, umakyat ka sa Mount Sinai. Sinabi ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, tumira ka ng Bethel. Puro may sinabi ng Diyos. Puro sinabi ng Diyos. Sa New Testament, wala na kayong mababasa na sinabi ng Diyos, sinabi ni Yahweh kay Jesus. Wala. Si Father na mismo yung dumating. Kaya nga,
Tingnan nyo, pag sinabi ni Yahweh kay Jesus, sabihin mo, ikaw at ako'y iisa. Oh, di ba siya na yan? Sinabi ni Yahweh kay Jesus, sabihin mo, nakakita sa'yo, nakakita sa akin. Oh, buti hindi nilagyan ng ganun dyan. Oh, dahil kung nilagyan dyan, di lalo na kayong natauhan na si Father na yung dumarating. Si Father na yung dumating kasi diretsahan na yan eh. Ang bawat nakarinig sa amay natuto, lumalapit sa akin. So yung mga pangangaral ni Kristo, tinig na yan ng ama nyo, ng ama natin. Oh. Kuha nyo na. Ngayon, sabi nga sa Lucas 19:44, ilulugso ko sa lupa't mga anak mo nasa loob mo, hindi sila mag-iyon ng bato sa bawang kapwa bato. Sinabi sa Israel, sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa'yo'y pagdalaw. Kita nyo? Sa magandang balita, Biblia, hindi nyo nakilala nang dalangin kayo ng Diyos ng Israel. Ilan ba Diyos ng Israel? Walang tatlong Diyos, ano? Kaya tigil-tigilan nyo yung Trinity nyo, sablay. Yan ay isang espiritu ng Ama na naging tupa, umakit sa langit, binuhos ang espiritu sa inyo. May tatlo siyang manifestation, may tatlo siyang ginanap. Nung si Kristo tao, alam niya siya yung Ama. Ano? Ginaganap niya na yung mga hula sa kanya, yung mga millisecond ng buhay niya. Ngayon, sa prophecy na Isaiah, sa Isaiah 40:13, sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon? O parang kanyang kasanggunin nagturo sa kanya? So, wala. Siya lang Espiritu ng Diyos. Sino tuturo dyan? Kaya sa 1 Corinthians 2:16, sapagkat sino nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon, yan yung katuparan ng hula ng Isaiah, pang siya turuan niya. Tatapat nasa atin pag-iisip ng Diyos ng Israel. No? Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yung Kristo na yan, combination niya ng ama at anak na akala niyong mag-ama. Yung Kristo'y yung ama at lamb, yung katawan niya yan. Kaya sinabi doon na sino mga anti-Kristo. 1 John 4:2 and 3. Yung mga hindi nagsasabi na ang Diyos naging tao. Kristo yung naparitong nasa laman. At tingnan nyo, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Hindi sinabing pag-iisip ng Ama ni Kristo ang nasa inyo. So lahat ng taong pag-iisip guided by the Holy Spirit ni Jesus. Yun yung Espiritu ng Panginoon. At siya yan. Siya yung namatay sa krus. Walang pinapapatay na anak ang Diyos. Tandaan nyo yan. Kundi sarili niya. Kaya sinabi sa John 3:16, gano'n lang pag-ibig ng Diyos sanlibutan Sinabing ng Diyos. Siya lang yung Diyos. Hindi sinabing gano'n na lang pag-ibig ng mga Diyos sanlibutan. Binigay niya kanyang bugtong na anak. Diyos lang yon. Saan kukuha ng anak yon? Di ba? Gano'n na pag-ibig ng Diyos sanlibutan nang binigay ang bugtong na anak. Sarili niya yon. Kahit sundan niya prophecy. Nang Diyos na nga lang Kaya sabi, kanino mo angel, di ko sinabing siya anak ko Sa Hebrew 1:5 So, sa Isaiah 28:9-13, kanino siya magtuturo ng kaalaman? Kanino niya patatalastas ang balita? Silang nangalay sa gatas, nangahiwalay siya sa suso. Pagkat utos at utos, bilin dito konti, do'y kaunti. Hindi, kundi sa pamagitan ng mga tao, may ibang pangusa, may ibang mangwi, sasalita niya sa bayang ito. Nakaprapis yan. Sa Pentecost yan. Joel 2:28-32 din. Natupad sa Acts 2:16-21.
Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Sa ibang salin, yung bilin-bilin, dito yung utos at utos, yan yung mga talinhaga yan no? So, sa Magandang Balita Biblia, basahin nyo. Yan ay mga patalinhaga ni Kristo. Kanya pinagsabihan, ito ang kapahingahan, papagpahingahin ninyo siya sa pagod at ito ang kaginawahan. Kaya may hindi ninyo pinakinggan. Salita ng Panginoon magiging kanila utos at utos at utos, bilin at bilin, no? Dito ikaunti upang sila magkayaon makapagpahinga. Sa 2016, kasunod din yung bato ng Zion. So, siya yung darating din na magtuturo sa inyo ng mga utos at utos, bilin at bilin. Yan ay talinhaga yan. Basahin nyo man yan sa Magandang Balita Biblia. Ngayon, sa Deuteronomy 18:19, aking palilitiwin sa kanila isang propeta. Hindi propeta si Kristo, dahil siyang nagsusugo ng mga propeta sa Mateo 23:34. Sinusugo ko mga propeta, sabi ni Kristo. Sinabi lang yan, may isang propetang kagaya ni Moises sa gitna ng kanyang mga kapatid, Israel din. Sa Israelita din yan. Kukuha. Lahat ng author ng Bible, Israelita. Kaya malayo si Muhammad yan. Nagaya mo ta ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Kanyang sasalitin sa kanila na aking iutos sa kanya. Tignan nyo na. Kaya si Kristo hindi yan propeta, dahil lahat ng propeta ay mamamatay sa loob ng lungsod ng Jerusalem. Si Kristo ay namatay sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Tandaan nyo yun. Sa Mateo 23:34, sinusugo ko ang mga propeta. Siya nagsugo doon sa sarili niya. Nasa John 1:11 yun, no? Nung dumating ako sa sariling akin, hindi ako tinanggap ng mga sariling akin. Nasa Isaiah 44:6, ito ang sabi ng Panginoon. Si Yeshua yan, hari ng Israel. Si Yeshua pa rin yan, kanyang manunubos. Si Yeshua pa rin yan. Kung ang Panginoon ay may kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, kung yan dalawa, dapat sinabi rito, kami ang una, kami ang huli. Liban sa amin ay walang Diyos. Pero pansinin nyo, ako, ang sinabi lang yan. Ganito ang sabi ng Panginoon, hari ng Israel, ng kanyang manunubos na Panginoon ng hukbo, ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin, walang Diyos. Kaya siya lang lahat gumanap niyan. Yung hari ng Israel na yan, naging son of God yan. Tinawag yan na son of God. Sa John 1:49. No? Sumagot si Nathaniel, sa kanya sinabi, Rabbi, bawal kayong patawag ng guro dahil siya lang guro sa langit. Kaya nagpatawag si Kristo ng Rabbi. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Napakaraming talata pang hari ng Israel si Kristo, si Jesus. So yung hari pala ng Israel na yan, naging anak yan ng Diyos, ang tawag sa kanya. Kaya nga sabi sa Mateo 22:41-45, ano pagkakilala niyo kay Kristo? Anak po ni David. Ano sabi niya sa Mateo 22:45? Si David na tumawag sa akin, Panginoon, paano niya ako naging anak? Si Ugat at si Supling lang yon. Sa Isaiah 11:10, Isaiah 11:1. Yun ang hula ni Ugat at ni Supling. Yung ugatan ni David, Diyos niya. Yung Supling, Diyos niya pa rin. Isa lang yun. Tandaan nyo, walang tatlong Diyos.
Isang espiritu lang yan. Hindi po pwedeng mahati-hati yon at magkaroon ng tatlong pag-iisip. Bakit? Ito nasabi sa 1 Peter 1:10-11, tungkol sa pagkaligtas na ito, yung nagsikap, nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsipanghula. Yung hula nila na siniyasat ang kahulugan kung ano, kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila na. Ayan ang patutuhanan ng una, mga pagbabata ni Kristo. Espiritu na ng Diyos ang nasa propeta sa OT. Diyos si Kristo. Siya kasi yun Espiritu ni Kristo ng mga nasa propeta. Yung mga hula nila Moises, si Kristo na yun. Espiritu nandun. Isa lang Espiritu ng Diyos. Isa lang Espiritu na umalalay dyan sa Bible sa 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan kinasiya ng Espiritu ng Diyos. Ang nagkukwento kasi dyan, yung Espiritu ni Kristo bilang third party. Pansinin yun. Dahil nung tinukso siya ni Satanas, wala naman siyang kasamang apostol. Pero bakit nasulat? Nung tinutukso si Job sa langit, sinabihan ni Satanas, nung tutuksin siya, nag-uusap daw yung Diyos at anghel sa langit. Tinatanong saan siya pupunta. Ba't nasulat yung tungkol sa langit? Nandun ba si Job? Wala. Lahat na yan ay sinulat siya ng Espiritu ng ating Diyos na si Jesus. At kuhanin niyo yung Hebrew name niya from right to left, tetragrammaton yun. Yeshua, Hanasri, Bimelekayodym yun. Nandiyan yun sa live ko na isa na the name of God, Ngayon, itong mga mandaray at mandarambong dyan na mga sekta, napilit na binabaluktot ang aral. Without controversy na nga, wala nang pagtatalo Great is the mystery of godliness. God was manifest in flesh. Si Kristo lang yung God na yan, nasa 1 John 4:23. Kapag di nyo sinabi yung God na yan, nagmanifest sa flesh, si Kristo, hindi na paritong nasa naman sa demonyo kayo. Yan sinabi niya, God was manifest in flesh. Sino yun? Si Jesus. Justified in the Spirit ng kalapati, si Jesus pa rin. Sin of angel sa Lucas 2, sa Mateo 4:11, naglingkod yung mga anghel, tapos siya tuksoin ni Satanas. Sa John 1:51, bukas ang langit at makikita niyo bumaba pa yung mga anghel ng Diyos sa akin. Siya yan. Preach unto Gentiles, si Jesus pa rin. Believe into the word, si Jesus pa rin. Receive into His glory, si Jesus pa rin. Nasa itatay nyo dyan. Yan ang hiwaga na ating reliyon. Wala nang pagtatalo, sabi dyan. Kaya kayo nagtatalo-talo pa. Dahil wala kayo kay Jesus. Siya ating Ama na naging tupa, mataas itigis ang dugo, umakit sa langit, binuhos sa atin ang kanyang Espiritu. Sinabi sa Joel 2:20-32, ibubuhos ko aking Espiritu. Ang Diyos ay hindi lang Espiritu. Yan ang Espiritu ni Kristo. Kaya nga may ko at aking bubuhos ko aking. Kung ako si Ben, bubuhos ko Espiritu ko sa inyo. Ben ang pangalan nun, para kilala nyo ako. At yan yung sinabi ni Kristo na I said therefore unto you that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, ako siya. Mamamatay lang kayo sa kasalanan nyo, kung di nyo makikilata lang siya si Father, ano sabi sa 25? Then said they unto him, who are thou? Sino ka ba talaga? And Jesus said unto them, even the same that I said unto you from the beginning. Sa Tagalog, siya rin. Yung pinangaral ko sa inyo mula pa ng una. Mamamatay lang kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi nyo nakilalang ako siya. Sa Tagalog, sino ka ba talaga? Basahin nyo sa ADB yan. Nilagyan lang nila ng
believe not that I am Christ. Yung Christ na yan, combination niya ng ama't lamb. Yung ama mismo naging lamb. Yung tinawag ninyong ama at anak. Kaya sa 1 John 2:22-23, sino ang mga antikristo? Kung hindi naniniwala kay Kristo, ang hindi naniniwala sa ama't anak, magkasama yun dun sa salita na yun. Kaya pag tinanggap nyo raw si Kristo, tanggap nyo ama. Pag pinangaral nyo yung anak, pinangaral nyo na rin ama, siya yun eh. Pansinin nyo, cannot stand alone yung father nyo. Kapag ang ama nyo yung nagigipit, Jesus kumakapit. I am the way, I am the truth, I am the light. Puro I am yun. No one goes to the Father except by me. Siya yun, ng Father na yun. Dahil kung tanggalin nyo si Kristo, dapat nakadiretso pa kayo sa tatay niya. Ginagamitan niya kayong talinhaga. Psalm 78 to yan. So, napatunayan natin na bumisita ni God ng Israel, ano? Kaya nga, yan yung aming site. Visit our Patripassionism Christian Village Church name Jesus Christ. Patripassionism is a father passion. If God incarnating Christ, He suffered. Kung ang Diyos naging tao, napatay niyo yung tao, napatay niyo yung Diyos. Kung si Pedro naging aso, napatay niyo yung aso, napatay niyo si Pedro. Ganun lang yan. Hindi nalito yung sarili niyo. Hindi marami ang Diyos, ano? Yung mga nagkakalat na tatlo yung Diyos dyan. May tatlong pag-iisip. Maliho yun. Isa lang ang isipan ng Diyos. So, Mateo 10:20 yan. Ang ama nyo na magsasalita sa inyo. So, kung ang Espiritu ni Kristo yung nasa atin, tama ang nakahula na nasa atin ang pag-isip ni Kristo. Kaya nga, ulitin natin. Una, Isaiah 54:13, lahat ng anak mo tuturuan, lahat ng anak tuturuan na mismo ni Lord. No? At sinabi ni Zakaria, purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Diyos ng Israel yan si Kristo. Kailangan Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Nasusulat sa mga propeta, tuturuan sila lahat ng Diyos, natupad yan. Ang bawat nakarinig kay Kristo ay natuto at lumalapit sa Kanya. Ang bawat nakarinig sa Ama, natuto, lumalapit sa akin. Pag narinig nyo pala yung boses ni Kristo, boses na yun ng Ama niya. Siya na yun eh. Tandaan nyo yan. Maraming patalinaga si Kristo. Na siyang Ama, alam niyang siyang Ama, kaya wala na dyan sinabi ng Jehovah kay Jesus. Sabihin mo, ikaw at ako iisa. Ang nakakita siya, nakakita sa akin. Nagtatakol sa'yo, nagtatakol sa akin. Matuto kayong makinig. Sinasayaw na kayo. Di pa kayo. So, tinutugtugan na kayo, di pa kayo sumasayaw. So, dito na lang. Purihin ng Panginoong Yeshua Hanasri, bimili kayo dim. Ang Diyos ng Israel na dumalaw sa atin. Sabi nga ni Zakaria, nung puspos ng Espiritu Santo, purihin ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Hindi sinabing mga Diyos ng Israel. Pagkat kanyang dinalaw, tinubos ang kanyang bayan. Ito po si Ventilador, Ka-Arman de Castro. Nagsasabing maraming salamat sa nakarinig at nakaunawa. Mag-aral po tayong mabuti ng salita ng Panginoon Jesus. Siya rin ng Espiritu Santo na yan. Sa iyo aming Panginoong Jesus, papuri, paggalang at pagdakila. Nasa Judas 1:25 yan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Amen. So, ina-end ko na yung live ko. Bye-bye. See you next time.